nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Yes! Magandang hapon po sa inyo lahat. Na-miss ko kayo ha. Alam niyo ba si Master Kuwa ngayon ay medyo may asthma pa. Kaya medyo hinahapo ang aking hininga. Pero matagal-tagal na rin po na hindi tayo nakapag-live. Last week si Ruth Gar ang nandito. Si Ruth Gar, shoutout tayo. Ruth Gar, salamat sa laging pagsuporta sa show ni Master Hans Kuwa dito po sa DZME. Naka-live tayo sa social media account ko po sa Master Hans Kuwa, sa Feng Shui Master Philippines, Master Hans Kuwa, sa Tarot Reading Philippines, Master Hans Kuwa. Mag-comment kayo dyan para may shoutout kayo ni Master Hans Kuwa. Magandang hapon po. Today po is March 31. This is the last day. At unang Monday naman ng linggo na to, last day na tayo ng month of March. Napakabilis nga naman ng panahon, no? Sandali lang panahon, tapos na ang March natin. Kaya naman sa nanood sa atin, shoutout natin, comment kayo, live node tayo para mabati kayo ni Master Hans Kuwa. Isa na namang napakaganda at napakagaling na guest natin ngayong hapon na mag-share siya ng kanyang mga insights, mga knowledge niya at kanyang mga experiences sa buhay-buhay para mas maka-attract tayo ng success sa ating mga buhay-buhay, no? And speaking of which muna, kwento muna tayo ng konti about kay Master Hans. Bukod pa po sa si Master Hans ko hinihika, may asthma ngayon, last week, kahapon lang, no? Si Master Hans Kuwa ay nasa Lasal, Englikong, meron tayo sa Englikong, Lasal kahapon. Yes. Yung isang araw, shoutout tayo. Ay gusto ko rin i-shoutout yung event natin mamaya. So yung may event ako mamaya kaya titignan natin, hanapin ko muna sa event natin. Saan ba yung event natin mamaya? Ayun lang, di ko alam mahanap. Ayan. So, i-video mo ko. Yan, salamat gusto natin i-shoutout mamaya po, may event si Master Hans Kuwa, People to Watch 2025, Women in Charge and Leading Man, presented by Asia Leaders Award and In Charge Magazine. Mamaya po nandiyan si Master Hans Kuwa sa Makati Shangri-La Hotel. Sa prestigious event, honors ang mga visionary leaders who made remarkable contribution in their communities. Nandiyan yung mga top executive, mga public servants, mga diplomats, and media representative. Kasama si Master Hans Kuwa dyan po. So salamat po kay Engineer Grace sa pag-invita kay Master Hans Kuwa. Salamat sa panonood. So, balik tayo ngayon sa ating guest ngayon. Ang ating guest ngayon ay si Mark Joseph Arrieta. At si Mark Joseph Arrieta, meron siyang book, no? Mamaya, ang book niya is about why you should not become a network marketer. Ayan, medyo maraming to. Recognizing scam, shady tactics, and unethical practices in MLM business. So, pakilala tayo kay MJA, Mark Joseph Arrieta. Magandang hapon sa'yo. Ayun, magandang hapon din, Lapit ka ng konti para mas maganda pa yung boss mo. Ayun, magandang hapon din, Master Hans Kuwa. Yes po. At thank you very much sa opportunity makasama dito, no? Nakaka-excite at ikaw yung kasama ko ngayon. Yes po. Thank you for having sa time mo. Kay Elda Suson, shout out kay Master Hans Kuwa, Elda Suson. Yan. So, nag-share ka na ba? Nag-share mo na ba sa page mo? Ayan, na-share ko na. Share muna tayo. Sa aking page, saka sa mga nanonood at nakaabang sa aking page, makikita nyo, mapapanood nyo po kami ngayon ng live. Yes. Kay MJA. MJA, pakilala ka muna. Sino si MJA? I'm an entrepreneur. Entrepreneur, So, okay. meron akong mga negosyo. Meron tayong medical supplies business. Medical supply business. Yeah, meron din, of course, I'm also a motivational speaker. Motivational Professionally. speaker. Professionally, yes. And then, of course, a book author. Book author. And then a trainer. So, dito nakasulat sa introduction ng MJA is nasa network marketing siya, direct selling industry for the past 17 years. As of now, siguro nasa 20 years 20 na. years. Hindi ko na babangkitin yung marketing yung company, bawal tayong banggit ng company on air. Sa ngayon, meron din siyang iba't ibang mga negosyo. Tama po. And also, CEO of my traditional business siya. And at the same time, co-founder siya ng professional network builder advocacy cooperative. Yes. Marami rin siya. However, whenever I join meetings with business owners from our industry, I still get a sad impression from co-participants, yung pakiramdam pag nandun ka, feeling na ni-recruit lang sila.
Tama. Feeling na-recruit sila. Yung pag meron akong kausap at nalaman siyang network marketing business, umiiwas na sila. Pag nalaman niya, ikaw mismo, network medyo na umiiwas sila. Matagal ko nang pakiramdam ito. Kahit noong nagsimula pa ako at nasasaktan ako, kuminsan parang nahiya na at makilala bilang isang network marketer. Ito ang profession. Sa tingin ko, maraming nakaka-relate sa akin. Maraming mga nakaka-relate, maraming mga network marketer na baka magalit naman. Oo. Ang point natin ngayon, hindi para manira. Ito point natin ngayon is to educate. Correct. To educate. Kasi sa atin kasi, may mga nag-network marketing din na naging successful. Tama. Oo. Meron din naman ng mga nag-join ng network marketing na hindi naging successful. Tama. Kagaya ng kahit anong business man yan. Kagaya ng sinasabi ni Master sa horoscope everyday, nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong mga tagumpay. Tayong gumagawa ng swerte. Kanina, dumaan na si MJA sa akin Lucky Charm Store. Pakita mo nga, i-flash mo nga, yung napakagandang piyaw dyan sa money catcher. Yung piyaw ni money catcher siya, yung gold na piyaw. Tapos meron kang blue na color naman na yan is for opportunities, para maraming pera, maraming kang blessing na parating. Ganda ng bracelet na nabili niya kanina sa Cityland Show Tower, Lucky Charm Store ni Master Hans Kua. Medyo hinihingal si Master Hans. So, ikaw na muna ngayon mag-introduce. Bakit hindi dapat tayo maging network marketer? Okay, actually, yung libro, ginawa ko siya because of my advocacy na ma-professionalize yung industry ng direct selling or multi-level marketing sa Philippines. Because honestly, talagang napaka-unethical nung aking mga gawain nung araw nung napasok ako sa network marketing. But I just found out in 2011 na dalawang klase pala yung tao na pumapasok sa direct selling or multi-level marketing. Merong mga taong unprofessional or mga unethical yung ginagawa nilang mga practices, pero meron ding tinatawag na professional na network builder. So ito yung mga gumagawa ng tama. Yes. Oo. So meron talaga. So, kabalik tayo sa kanina topic natin para hindi tayo ma-offend yung mga network marketer. Marami ring mga network marketer na professional Tama. at naging successful sila sa sarili nila at sa ibang tao. Correct. Nakatulong sila sa mga downline sila o sa group sila. Tama. Nakatulong sila sa community, sa society nila at nakatulong din sila sa iba't ibang tao. Tama. Kaya ang network marketer din, basta professional ka, is maganda yan. Ginawa mo tong libro na to is to educate. To educate. Yes. Pareho yung papasok pa lang sa direct selling or network marketing or yung mga nandun na sa loob ng matagal na. So dito naman, yung libro, yung title niya is Why You Should Not Become a Network Marketer. It's actually a warning. So diyan may mga tinuro ako ng mga indicators kung paano malalaman at paano maiiwasan yung mga gumagawa pa rin until now ng mga unethical practices para maiwasan nila na ma-scam sila. Okay, basahin natin itong libro to. Ganda, very interesting ang topic natin ngayon, no? So, isa sa mga una dito, kapag narinig mong papayamanin ka, yung mga common get-rich schemes, ano yung take-away mo dito? Anong lesson mo dito? Yeah, kasi merong mga tao na naka-reach na ng success or achievement sa industry na kung saan because kulang sila sa trainings when it comes to character and yung values nila, paano nila dinadalo yung pagninegosyo, lumalaki yung ulo nila. When you say lumalaki ang ulo, yung mayabang sila, na feeling nila na yung success is nagawa nila mag-isa. At kapag meron silang mini-mentor, pinipili nila, sinasabi nila na yung tao mag-join ka rito at gagawin kitang mayaman, kaya kitang payamanin, which is I don't believe on that. Kasi kahit anong motivation ang gawin mo, kahit anong ibigay mong training sa kanila, kapag yung tao mismo tatamad-tamad at hindi magbabago ng pananaw, I believe hindi yun magiging successful. Tama. Kaya Matagdagan ko na lang konti dyan. Yung ganda ng topic mo na. Ang pagyaman, hindi mo pwede iasa sa'yo o sa ibang sa tao. iba, oo. Oo, kahit mag-join ako, si MJ, very successful siya sa kanyang business, hindi ibig sabihin na pag nag-join ako sa kanya, magiging successful din ako. Correct. Kasi ang pagyaman, kagaya ng success sa buhay natin, kayo, sa ating hands-on, nakasalalay kayo sa mga billboard ko kasi may nakasulat doon, hands-on ako sa negosyo. Yun ang tagline ni Master. Sa hands-on tayo. Dahil ikaw pa rin gagawa ng pagyaman mo. So sabi mo dito, kapag narinig mo yung papayamanin kita, medyo nag-ano ka dito kasi dapat dito, yung tao din mismo, magiging hard work dito. Tama, oo. Huwag ka na maniwala doon. Actually, hinahanap nila yung mga tamad na tao para maniwala doon. Ayan, so isang una doon. Number 2 dito nakita natin, kapag narinig mo na wala kang gagawin, kung hindi, mag-invite ka lang. Ayan, delikado yan. Yan yung tipong mga, yung 5,000 mo, gawin kong 5,000 ko. Yan.
So, wala ka talagang gagawin, ano? Actually, sa totoo lang, nakaka-tempt siya para sa taong ayaw gumawa, yung naniniwalang walang gagawin pero pwedeng kumita. So, kapag naririnig nila yon, syempre ang tendency nila umasa. At yung nagre-recruit naman, nagpapaasa. Pero sa totoo lang, hindi pwedeng wala kang gagawin eh. Kasi yung pag due diligence pa lang, kailangan mo nang gawin eh. No, mga kailangan mong gawin dito nasa libro mo, kailangan mong aralin Tama. ang oo. negosyo. Aralin mo, when it comes to due diligence, alam mo, ilang beses na rin ako na-scam, Master Hans, dahil sa kakulangan ko when it comes to due diligence. Pag sinabi nating due diligence, yes, nag-present sila, ang ganda ng opportunity, pero ikaw, responsibility mo rin na tignan kung totoo ba talaga yung pinipresent sa'yo. Halimbawa, pag-check na lang kung meron ba yung nakaregister ba yan sa government natin, may SEC ba yan or DTI, meron ba yung business permit, nakaregister ba yan sa BIR. So yung simpleng ganon, kailangan gawin mo yon. So meron ka pa rin gagawin. Yun yung the least that you can do. Isa pa dito, kailangan mong umattend ng trainings. Yes, of course. Kailangan mo umattend ng trainings. Meron kang kailangan i-develop eh. Number one, kailangan meron kang knowledge. Saan? Sa product mo, sa compensation plan, dun sa company, yung sistemang paano papatakbuhin yung negosyo. Then yung skills mo, kailangan ma-develop mo rin siya. Selling skills mo, communication skills, leadership skills, at marami pang klaseng skills ang kailangan mo ma-develop para at least marating mo kung ano man yung gusto mong marating. And aside from that, kailangan din ng adjustment when it comes to the attitude. Kasi remember, yan ay negosyo. Although yan ay direct selling at hindi mo sariling kumpanya, yung binebenta mong negosyo o yung produkto, pero kailangan mo pa rin umasta na para kang talagang totoong negosyante dyan. Dahil dyan sa network marketing or direct selling, walang swelduhan dyan. Hindi kasi niswelduhan based sa commission yung kikitain mong pera. So, when it comes to attitude, anong klaseng attitude yung kailangan mo doon? Kung sanay ka na maging empleyado for so many years, yung attitude na yon ang na-develop mo sa pagiging empleyado. Pero when it comes to direct selling or network marketing, ibang attitude ang kailangan mo dyan. Halimbawa, when we talk about attitude, it is your respond to every situation na darating sa'yo sa negosyo. Halimbawa, merong situation na may mga challenges. Nagkulang yung produkto, di ba? Out of stock. Anong attitude mo dapat doon? Kung ikaw ay empleyado, ano ba yung iisipin mo? Ano ba yung respond mo doon? Siguro magre-report ka na lang sa boss mo. Boss, naubusan yung product natin, wala tayong maibenta. Tama? Pero pag ikaw negosyante ka na, mag-iisip ka ng paraan paano mo susolusyonan yung problema na yon o challenges na yon. So magkaiba sila ng respond. So merong change dun sa attitude dapat nung tao. Isa pa dito, kailangan mo mag-invest ng oras, ng time. Definitely. That is what you actually need. Actually, sa totoo lang, ang totoong investment talaga sa pagninegosyo, hindi lang sa direct selling, kundi sa lahat ng negosyo, bukod sa kaalaman, mag-i-invest ka dyan, mag-i-invest ka rin ng effort, mag-i-invest ka ng oras. Dahil kailangan mong bigyan ng oras lahat yan. When you say investment, pag sinabi nating investment, you are expecting something in return. Kaya mo siya bibigyan ng oras kasi nag-expect ka na meron itong return someday. Okay? Hindi siya spend time. Kasi when you spend time, ginagastos mo lang yung oras mo nang walang balik. So, kailangan mo mag-invest talaga ng oras. Aaralin mo talaga yan. Hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao. Isa pa dito, kailangan mag-invest ng knowledge. Yes, knowledge. Sobrang importante yon, ano? Kasi siyempre, pag tinanong ka ng guest mo or ng prospect mo, ng client mo, ano yung product, ganito, para saan ito, ano nagagawa nito, kailangan alam mo yon. Pag tinanong ka, paano kikita dyan, magkano investment, so dapat sagutin mo yon. Saan nakaregister yung company ninyo, sino ang mga may-ari, gaano nakatagal yung kumpanya ninyo. So as simple as that, kailangan alam mo lahat yon. Kailangan mo rin magpalit ng attitude. Yeah, attitude. Definitely. Kailangan talaga magpalit. Like in myself, no? I used to be an employee for more than 9 years. Naging stock clerk ako sa SM Department Store. I'm sorry, pwede bang yun? Okay, sorry. So, naging stock clerk ako sa isang pinakamalaking department store dito sa Philippines. Mahigit 1 taon yon, working student ako doon. Naging factory worker din ako sa Cavite. Naging dishwasher ako sa pinakaunang-unang airline sa Asia. So, hindi ako piloto doon, no? Tagahugas ako ng lahat ng mga pinagkainan ng pasahero.
Then, ang huli kong employment experience is naging call center agent ako for 2 years. And lahat ng nalalaman ko doon ay magkaiba. Doon sa kailangang knowledge sa pagpapatakbo ng negosyo sa direct selling. And sanay lang ako na tumatanggap ng utos galing sa boss. Kung ano yung sasabihin ng boss, yun lang yung gagawin ko. Tama? Pero pag nagsimula ka ng magnegosyo, wala kang boss. Ikaw yung boss, walang mag-uutos sa'yo. Kumbaga, pagkagising mo sa umaga, ikaw yung tatapik sa sarili mo eh. Mark, MJA, gumising ka na. Okay? Mark, umalis ka na, meron kang appointment. Lahat ikaw ang gagawa, ikaw ang mag-initiate. Wala kasing nasa tuktok mo, ikaw na yung pinaka nasa tuktok. Tama. Isa dito number 3 na nasa book mo is kapag tinuruan ka magsinungaling kahit white lies Oh pa my yan. gosh. Alam mo, inis na inis ako nung araw sa mga katulad ko na nasa network marketing dati. Dahil nakikita ko yung sarili ko sa kanila na nagsisinungaling. Hindi ko sinasabing lahat para baka may magalit sa akin. Ano? Hindi lahat, pero marami. Yes. Okay, I'll give an example. No? Aha. Yung first company ko in 2004, alam mo kung ano na ituro sa akin doon na kasinungalingan. Kagaya na. Para lang makapag-invite ako ng maraming tao, ng marami kong prospect sa opisina para makinig ng isang presentation. Ang sabi sa akin, Mark, sabihin mo, birthday yung pupuntahan nila para pumunta sila. Alam mo, may mga na-invite ako. Dahil sinabi ko may birthday. Alam mo naman ang tao, di ba? Kapag sinabi mo may kainan, mabilis din yan. Eh, may mga nagpuntahan, may dala pang regalo. Eh pagdating doon, yung pala presentation, re-recruitin pala sila. So, imbis na gumanda yung negosyo ko, pumangit. At nabawasan ng mga kaibigan ko. Oh. Oo, actually, dumami yung nawala kong kaibigan. Dahil doon. At bukod doon, marami pang kasinungalingan. Halimbawa, papakitaan ka ng mga tseke, na kung magkano yung kinikita nila, 500,000 kada buwan, merong 2 million kada buwan, hindi mo alam kung saan nanggaling yung income na yon. Baka yung iba kinamada o kaya sariling pera nila yung ginamit nila para lang magkaroon ng ganong klaseng income. Or yung iba naman, pinag-invest lang. So, maraming paraan paano magkaroon ng ganong klaseng income, pero ang tanong kasi, ethically yung income or unethically yung income? Lumaki yung income mo dahil sa sobrang dami mong pinangakuan na hindi pala totoo, Yun. kaya mo sila napa-join. So, yun yung yun yung mga unethical practices na gawain ng marami. Katulad ko rin nung araw. Yeah, yung mga ginagawa na. Bakit kailangan sa sa network marketing na number 3 na dito? What are the ways to build trust? Actually, when you want to build trust, syempre, kailangan i-gain mo yan through relationship. And hindi yan bigla-bigla. Paano ba nag-gain yung trust natin? Sa halimbawa, katulad mo, Master Hans, may asawa ka na. 'Di ba? Ang asawa ko, meron din akong asawa. We used to be a stranger to each other, hindi namin kilala yung isa't isa. Wala kaming tiwala sa isa't isa. Pero paano na-develop yon? Siyempre, tanungan ng pangalan. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Tama? Ano yung hilig mo? Ano ba yung mga gusto mo? Then, dumating yung time na nag-share na kayo ng mga sikreto, nagbibigay ka na ng service sa kanya, yung tipong kahit walang kapalit, willing ka siyang ihatid kung saan man siya pupunta. So, in short, nagbibigay ka ng value muna dun sa kausap mo o dun sa someone na gusto mong mag-build ka ng trust. Kaya importante yung trust mo. Number 4 na nasa book mo dito, kapag nag-promise sa'yo ng spillover. Yan, uso-uso yan. Oo. Wala, mag-join ka lang. Ako ng bahala pagka may sobra. Papasok sa mo, yung mga ganyan. Kabisado mo rin pala. Oo, pagka sasabi natin, minsan, relax ka lang. Mag-join ka lang. Yung mga nasa ilalim, nasa mga ma-invite ko, papasok ko naman sa yun. May Oo, spillover yan, yung ka na mga agad. spillover na yan, no? Actually, sa totoo, isa rin yan sa nakakababa ng credibility ng marami. Kasi that is a promise na kung saan kapag hindi mo siya nagawa, syempre, nagiging scam ka na. Kasi it's something that you promise, tapos hindi mo siya natupad, scam ang tawag doon. Tama, oo. Oo. Nag-claim ka ng hindi totoo, that is a scam. Totoo yun. So, yan, uso lang naman yan dun sa mga merong binary na tinatawag. Oh, na, shoutout pa tayo kay co-host natin kay Vas Besmark, kay Renaline Letigio. Wow, it's all about networking. Ang dami daw yung tutunan. Shoutout mo yung mga iba nagko-comment dyan.
Ayun, sige, tignan natin. Yan, si Ayan. Aba de los Reyes, nanonood daw po siya. Nanonood si Bea, gusto daw niya ng palabok. Sabi ni Aba de los Reyes. Kailan mo ba to? Hindi. Naghanap daw siya ng palabok. Ewan ko sa ba't nag-comment siya. Si Angelo Redaha, summer na, Master Hans, inom tayo ng maraming tubig araw-araw. Meriendang Lunes, Master Hans, salamat. Belated happy birthday pala kay Master Hans. Kung nalimutan ko sabihin na birthday ko nga pala. Ayan, shoutout kay Bass Bismarck. Balik tayo dito ha. Yung nag-promise sa'yo ng mga spillover. Oo, yung mga, join ka lang, ako nang bahala sa'yo. Yung mga points, wala nang gagawin, ako nang bahala sa ano mo. Wag niyo paniniwalaan 'yon. Lalo na kung kilala sila doon sa laging nangangako. Tapos hindi naman pala natutupad. Alam mo yung pinangakuan ka ng yan nauso yan sa binary, yung mayroong left and right, di ba? So kaya mayroong mga bansa actually illegal ang binary, hindi nila pinapayagan Kasi alam nila na hindi tumatagal, no? Pero hindi naman lahat. Ngayon, yan yung pinangakuan ka ng elephant leg. Oo. Lalagyan ka ng malaking group, pero kahit na chicken leg, di ka malagyan. Tapos, sisihin mo na. Oh, kasi yun nga, gusto mong kumita ka nang wala kang ginagawa. Tama yun. So, isa pa dito na number 5 is kapag naninira ng ibang legit na company. Yes. So, uso yan, lalo na kapag naglilipatan. Yes. Meron kasing mga naglilipatan ng kumpanya. So, para makalipat sila, siraan nila yung ibang kumpanya. Oo. Actually, nangyari din naman sa akin yan yung time, lalo na nung unethical pa yung mga practices natin. Oo. Yung mga comparison technique, ginagamit yan yung pag-closing, kino-compare niya yung dalawang bagay, tapos sisiraan yung kabilang company, na para ma-compare, pag sinabi ng paninira, ito yung nagsasabi ng hindi totoo. Tama. Yan, oo. Actually, pwede naman mag-compare. Okay lang mag-compare. Siguro wag ka na lang magbanggit ng company name. Yes, oo. Okay lang naman yun. Di naman bawal yun. Tama yun. Huwag ka lang kasi pag mag-get ka ng company name, naninira ka na. Tama. Oo. Isa pa natin, number 6 is kapag may culture na nambabae ang mga uplines, lalo na kapag may asawa na. May ganun pala dito Actually, sa sa networking. totoo lang, hindi lang pala sa network marketing nangyayari yan Oo. Pero based sa experience ko na talagang hindi maganda, maraming pamilya din sa network marketing ang nasisira. Bakit Yung kasi? tipong mag-asawa nung araw, nung nag-join sila, bago pa lang sila, dalawa silang nangangarap magtatrabaho para sa kanilang mga pangarap. Pero nung nagsimulang kumita na sila ng pera, siguro dahil first time nilang kumita ng pera, first time din nilang naramdaman na maging successful, maraming mga nagawang hindi maganda. Na ako nakita ko, marami talaga yung tipong pupunta sa beer house, yun yung paraan nila paano i-keep yung mga tao nila, mga leaders nila, regaluhan nila ng babae, para lang wag umalis, wag lumipat ng ibang kumpanya. I cannot blame them, lalo na kung yun lang yung alam nilang way, paano i-keep yung kanilang mga tao. Pero there's another way. Professionally, pwede namang gawing i-keep ang tao. Lalo na kapag may tiwala. Yes, important. Kasi ang prinsipyo ko dyan, kung yung asawa mo nga, kaya mong lokohin, ako pa kaya na hindi mo asawa? Hindi mo lolokohin? Diba? Kung may promise may promise kayo doon. Oh. So, yun yung ano ko dyan. Hindi na nagkakaroon ng magandang impact sa community or dun sa family ng tao. Negative na yung impact. Diba, ang unang dahilan kung bakit pumasok sa negosyo, para makuha yung mga pangarap, para sa pamilya. Pero, sad to say, yung iba, doon pa nasira yung pamilya nila. Isa pa dito. Number 7, kapag may presyo sa noo, ang upline, ang top upline nyo. Meron ba gano'n? May presyo sa noo? Oo. Marami kasing mga activities din sa network marketing or direct selling na hindi nalalaman ng mga tao sa ilalim. Okay? Nangyayari ito lalo na doon sa mga top leaders. Okay. Na yung tipong palipat-lipat ng kumpanya, tumatanggap sila ng mga offer sa mga iba't ibang kumpanya. Actually, sa totoo, sa galing nila, pati yung kumpanya na scam nila Paano nangyari yon? Na yung ibang top leader na scam nila mismo yung mga direct selling company. Ganito. Bakit nila na-scam? Example, ako yung top leader, So, pag pumunta ako sa isang kumpanya, ipapakita ko doon na meron akong organization. Bago ko lumipat doon sa kumpanya na yan, papakita ko sa kanya na marami akong tao. So, kung gusto mo akong lumipat sa kumpanya mo, ito yung kailangan ko ng allowance, kailangan ko ng sasakyan,
ililipat ko tong mga tao ko na to dyan sa kumpanya mo. Eh may mga kumpanya na naniwala. Pero ang totoo, hindi niya mailipat yung tao niya. Tapos ngayon, pag naperahan niya na, yung kumpanya na yon, pupunta na naman siya sa ibang kumpanya para sabihin ulit yung same scenario na yun na, sige, ipupush natin yung product mo. Ima-market natin yan nationwide. Ito yung nagagawa ko. Ito, may mga grupo ako dyan. Pero totoo, wala na siyang grupo. Nag-alisan na sa kanya. Pero dahil naniwala yung may-ari ng kumpanya sa kanya, sige, bigyan kita ng allowance. Ito yung allowance mo. Pati sasakyan, bigyan din kita. Eh, nakapagbigay na yung may-ari ng kumpanya. Tapos, hindi pala ma-deliver. O, dina-scam niya yung may-ari ng kumpanya. Yun pala yun. Oo. So kapag hindi naman daw maling magbigay ng presyo. Hindi ko rin sinasabing tama ito. Siguro, preference kung okay o hindi. Kapag sinabi ang presyo sa noo, uso kasi yung, I think, hindi lang sa networking or direct selling. Kasi isa sa mga dahilan ng mga negosyo is because you want to earn some money. Oo. Ang mahirap kasi, Master Hans, dyan, sa presyo, yung binabanggit ko dyan na presyo sa noo, kapag nagiging unethical na. Oo. Hindi masama na tumanggap ka professionally kasi profession mo yan eh. Totoo yan. Yun ang dahilan kung ba't ka kumikita ng pera eh. Totoo yan. Pero kapag ginagamit mo na yung ibang tao para sa sarili mo lang kapakanan, yun ang sinasabi kong presyo sa noo. Kumbaga, nawalan ka na ng prinsipyo para lang kumita ng pera, para lang magkaroon ka ng income, binibenta mo na yung mga tao mo. Meron kasing ganun eh, binibenta nila yung mga tao nila para kumita sila ng pera. Pero hindi alam yun ng mga tao nila sa ilalim. May ganung mga parang pwede ba natin sabihin scam o panloloko? Kasi hindi alam ng iba eh. So, pwede ba yung Pero siguro, let me rephrase that, manipulation. manipulation? Oo. May mga ganung manipulation. So, isa pa number 8 naman tayo. Punta tayo sa number 8 mong technique. Shoutout kayo dyan. Meron ka ba nakita dyan? Shoutout muna natin mga viewers natin. Ito, meron dito si Vas Bismarck. Yes. Oo, si Vas Bismarck, sabi niya, dami negative conceptions mga tao. Sabi, networking talaga sa Philippines. Totoo yun. And matututunan nyo yan dito sa libro natin. Then, ito si Yumi Wakabayashi. Excited for this episode. I will learn a lot for sure. Ayan, si Aba de los Reyes. Nood daw si Bea, gusto daw niya palabok. Ayan. Ito yata yung kanina. Si number 8 na tayo. Kapag hindi makatagal sa isang company, ang nagre-recruit sa'yo or sa sponsor mo. Yeah. According to survey or research, mga top leaders usually nag-i-stay sila sa isang company for minimum of 5 years para lang magkaroon talaga sila ng momentum at para talaga kumita sila ng long term. So kapag merong background, yung nagre-recruit sa'yo na palipat-lipat siya ng kumpanya, kumbaga, nakaka 3 months pa lang doon sa company na yon, umalis na. Tapos 6 months, umalis na. Imagine mo, sa loob ng isang taon, naka-10 kumpanya. Bakit? Bakit siya hindi nakakatagal? So, ibig sabihin nun, kapag ganon yung nag-i-sponsor sa'yo o nagre-recruit sa'yo, most probably, pwede ka rin niyang iwanan. Lumipat siya na naman ibang kumpanya pag nagkaroon na naman siya ng mga challenges sa bago niyang nilipatan. So, ang tendency nun, pag umalis siya, mawawalan ka ng sponsor. O mawawalan ka ng taong pwede mong kapitan or somebody na pwedeng mag-mentor sa'yo o mag-guide Kasi sa'yo. join ka sa company na yun dahil sa kanya. Tama. Tapos out of nowhere, bigla pa lang, umalis na siya, iniwanan doon sa ibang company na ulit siya. Importante yun. Merong mga ganyan. Yes. Kaya nga yung sinasabi ko may presyo sa noo. Nakatanggap siya ng mas malaking offer sa kabila, iwanan niya na kagad itong binil niya. Number 9 mo kapag walang alam, ituro sa'yo ang top upline mo. Kung hindi, hataw lang! Oh my gosh. Actually, hindi ko sila masisi. Dati akong ganyan. Inuulit ko, dati po akong ganyan. Kaya gusto kong ibahagi yung aking karanasan para at least maiwasan nung iba yung naranasan kong hindi maganda. Kasi ang negosyo hindi naman puro motivation lang ang kailangan. Hindi pwedeng puro energy lang. Tandaan natin, maghahawak ka ng tao, maglilid ka ng mga tao. Kailangan alam mo paano sila i-lead. Hindi lang puro power, grabe-grabe. Alam mo, nakakatawa, no? Master Hans, ilang business community na yung napuntahan ko sa mga Facebook groups. Huwag ka magbabanggit, May mga Facebook groups na, alam mo kaagad, no MLM, bawal. Pag-usapan, bawal yun ang topic. So sabi ko, talagang hindi maganda. Oo. Parang hindi maganda. Ayaw nilang topic niyan kasi? Kasi
yung kultura na na-embed sa isip ng maraming network marketer dito sa Pilipinas. Na yung tipong pag pumunta sila sa isang event, talagang ang purpose nila, talagang mag-recruit. And super aggressive sila. Unethically, talagang kahit may sarili kang kumpanya, re-recruiting ka pa rin nila para lumipat sa kumpanya nila. So, ganun ka-aggressive at ganun ka-unethical. Yung tipong alam nila na meron kang kumpanyang tinatrabaho, pero gusto ka nilang recruitin pa ulit sa kumpanya nila. Hindi ka man lang naitanong kung okay lang ba. Hindi man lang humingi ng paalam kung okay lang ba. Oo. Oo. So, importante yung apply mo na dapat meron, hindi lang puro go, go, go. Yes. Kailangan talaga, tumutulong din dito. Paano, At alam niya mag-training, alam niya magturo. Ayan. Oo, So, kasi, hindi lang apply, no? oo, Dapat marunong ka mag-training, dapat marunong ka magturo. Hindi puro go, go, go. Kaya mo yan, hindi ganun. tama, oo. Hindi Oo. pwedeng ganun lang. How much do you value learning? Importante yung mga learnings natin Importante na tinitrain natin yung mga tao natin Paano ba tinitrain o paano mo ba tinuturuan yung mga tao? Alam mo, Master Hans, the reason why kung bakit yung company namin ngayon, pwede mo ako magbanggit ng company Yung company namin? mo, yes, of course, pwede. Yung GWS Yes. or Gen Wealth System. Yes, Gen Wealth System. Gen Wealth System. Oo. Nakafocus siya sa learning and trainings because 2004, that was my first exposure sa business. Aha. I was invited by a friend, JP. Okay, kung nakikinig ka ngayon, JP. Shout out kay JP. JP Peralta, papasalamat ako dahil sa'yo nabuksan yung isip ko at nagkaroon akong opportunity talaga na lumaki yung aking pangarap dahil sa yung mga trainings. And balik ako sa 2004, kaka-invest ko lang doon sa isang company kung bakit hindi ako nakatapos ng college. During my last semester, last 18 units ko na, dapat gumraduate ako. Pero yung tuition fee ko, doon, ininvest ko doon sa isang company. So, pumasok ako sa network marketing. Wow. So, Ganun ka lahang risk mo, ha? sobra. Oo. Oo. Kasi nakita ko na pwede ko makuha talaga yung pangarap ko At that Okay. time. Yung tuition fee mo, hindi mo pinasok sa Pinasok sa ko, networking. ininvest ko, Okay, oo. gandang story nun, ha? So, then, kakapasok ko pa lang, sabi sa akin nung kaibigan ko na si JP, Mark, attend ka nung training, yung team building. Kaya lang may bayad, sabi. Ganun? JP, wala pa akong pera hindi pa ako kumikita Paano kaya yun? Hindi, punta ka muna, meron akong ginawang event. Makinig ka lang muna dun sa mga testimonial, yung mga naka-attend. So, pagpunta ko dun, narinig ko, ang ganda ng mga testimonial, kung ano yung nangyari sa kanila. Then sabi ko kay JP, gusto ko umattend. Pwede bang tsaka na ako magbayad? Bakit? Kaka-invest ko pa lang. Oo nga, wala At pa. hindi pa ako kumikita. Estudyante pa lang. Estudyante ka pa Estudyante lang. ako noon. So sabi ni JP sa akin, hindi pwede bro. Kailangan magbayad ka para may value. Tama, create value. Oo, kailangan may value. Hindi ko maintindihan yun nung araw. Tama. Na yung value. Yes. Hindi ko maintindihan yun. Kasi pag di tayo nagbayad, Walang value. walang value. Hindi nabibigyan ng halaga So sabi ko sa kanya, sige, try kong gumawa ng paraan. So gumawa ako ng paraan. Hanap ako ng mauutangan, mapupuntahan kamag-anak, kaibigan. Sad to say, hindi ako nakapag-produce ng 1.5. 1.5 lang, can you imagine? In 2004. So bumalik ulit ako kay JP. Sabi ko kay JP, gumawa na ako ng paraan, kaya lang wala talaga Kaka-invest ko nga lang sa'yo, wala akong pera Paano kaya yun? Magsisimula na yung training. Bro, hindi talaga pwede. Kasi baka hindi mo mabigyan ng value Ganito na lang. Kung gusto mo, kasi meron akong kinuhang janitor para maglinis ng banyo na gagamitin ng mga participants para sa team building. Gusto mo ikaw na lang maglinis ng banyo. Sasabihin ko dun sa kausap kong janitor na wag na siyang pumasok. Ikaw na lang. So yung ibabayad ko sa kanya, sa'yo ko ibabayad. Tapos, ibayad mo sa akin sa training. Para bayad ka. Alam mo kung anong sinagot ko? Yes. of course, naghanap ka ng pera Yes. Yes. Pero my point, Master Hans, kinain ko, nilunok ko yung ego ko, yung pride ko. Imagine mo, kaibigan mo, paglilinisin ka ng banyo muna bago ka makata ng training. Imagine mo yung classmate ko, yung mga participant, pero bago nila gamitin yung toilet, ako nakikita nila doon naglilinis. Tapos during break time, nakikita nila ako, participant din ako, classmate nila, doon sa training, naglilinis ako ng banyo. At after ng training, kailangan ko pa ulit linisin yung banyo. Ilan sila? Hindi ko ba alam sino nagpupo doon, sino umihi doon. Pero hindi ko kasi alam ano yung meron sa training na yun Basta sabi lang ng mga nag-share, maganda, nakakabago ng buhay.
Yun lang yung pinaniwalaan ko. And after that training, wala na. Nagbago na yung pananaw ko sa buhay. Nakita ko doon na, pwede ko palang makuha yung mga pangarap ko. Pwede palang lakihan pa yung pangarap. Kaya ko pala. So kaya binibigyan ko ng importansya yung training dahil doon nagsimula. Ilang taon ka ng training niyon? That was 2004, so 23 years old ako noon. Wala pa talaga. Kasi- Estudyante pa lang. Yeah, kasi ang mindset ko, working student ako, gusto ko lang maging supervisor or manager dun sa isang malaking department store, kaya gusto ko makagraduate. Hindi ko naisip na pwede ako magnegosyo at hindi ko naisip na pwede akong kumita ng milyon. Kasi ang unang-unang sweldo ko at that time, 198 pesos per day. Nung nasa factory ako, 250 pesos per day. Nung nag-call center ako, tuwang-tuwa ako. Bakit? Kasi 18,500 per month. Malaki na yun sa akin at that time. Yung training na yun, ano ba na matutunan? Anong take away mo doon? Yeah. Sa training na yun? Actually- ano natin? Kasi 23, 24 years old ka noon. Ano ba yung mga nagpabago? Let's expound natin yung training na yun. Number one, kailangan matutunan ko paano i-overcome yung rejection. Yun, number one, syempre. Oo. Hindi ko naintindihan Part of life yun. ang rejection eh. Pero siyempre hindi naman ako negosyante. Ang tinuro lang sa akin, sumunod. Di ba? Makagraduate, sumunod ka. Mag-apply ka ng trabaho. Pero yung para i-overcome yung mga rejections, yung leadership ko dapat tumaas. Kailangan pala gumagana yung vision. Vision is something that we see in our mind. Kahit hindi mo pa siya nakikita physically. Natutunan ko doon na it's an art, it's a skill na kailangan mo siyang i-develop. Hindi ko naman alam yun nung araw. Then, doon ko na-realize na ang success pala is hindi siya opposite ng failure. Kasi yung iba, ang iniisip nila, may mga nagtuturo na ang opposite daw ng success is failure. Doon ko na-realize na ang failure pala ay hindi siya opposite ng success. But it is a part of success. Ang opposite ng failure, hindi fear. Ang opposite ng failure is when you give up. When you quit. Kasi kapag nag-give up ka na, tumigil ka na. There's no more chance for you to grow and for you to find out and for you to learn paano mo lalampasan yung mga discouragement, yung mga objections sa'yo, yung mga rejection sa'yo. So doon ko rin na-realize na the more you fail, the more ka magsasucceed. Totoo rin Sabi yun. ko, the more you fail, ibig sabihin, kailangan ako mag-fail ng Totoo mag-fail. yun. More rejections, more para mapunta ka na sa papunta mong Pero success sa na. totoo lang, hindi sa ganong kabilis na pag umattend ka, na lecturean ka, naintindihan mo na kaagad eh. When I realize and when I experience it, kasi doon, can you imagine, Master Hans, sweldo ko, 250 nung time na yon, empleyado ako. Tapos, tinuruan kaming mag-goal setting na kailangan daw malaki. Doon ko na simulang mag-goal ng 1 million per month. Sabi ko, paano ba to? Hindi ko alam paano ko kikitain ng 1 million per month. Basta sinabi lang, ilagay mo lang yung goal mo dyan. Huwag mong isipin kung kaya mo yan o hindi. Ang isipin mo kung paano mo yan kukunin. Then, ito na, dumating na yung time na trabaho na, 1 month ang lumipas, kinita ko lang 900 pesos. Ang goal ko 1 million. Ang laki, di ba? Nung difference, di ba? Failure ako nun. Pero sabi, hindi, never give up. Aralin mo pa. O, dito naman gagana yung never give up, pero may pag-aaral na kasama. Okay? Never give up. Go, go, go. Sige, aral ulit. Aral. Then hanggang sa, yung 900 ko, naging 2,000 na. So medyo tumaas na, pero failure pa rin yun. Compared to 1 million na goal. Tapos, sige, hindi pa rin ako tumigil. Aral pa rin. Paano ba itataas? Na-reach ko na yung 10,000 per month. Sabi ko, failure pa rin ito. Pero, failure nga. Pero mas malaki pa rin yan compared dun sa naumana mong 900 pesos. Sige lang, go pa. Aral ka pa. Baka kulang ka pa ng skills. Dagdag ka pa ng skills. So, aral ulit ako. Hanggang sa nakapunta na ako ng ibang bansa. Nag-aral ako doon. Nagkaroon ako ng mga mentors na iba't ibang lahi na talagang very, very successful sa industry. Then, na-reach ko na yung 50,000 per month na income. Compared to 1 million na goal ko, failure pa rin siya. Pero na-realize ko, nakita ko, hindi. Kahit nag-fail ako, tumataas ah.
Okay na to. Okay lang nagfe-fail ako pero tumataas. Kaysa naman nagfe-fail ako pero nagqui-quit. Go pa rin. Hanggang na-reach ko na yung 6 digits na income, 100,000 pesos isang buwan. Sabi ko, okay na rin ito. Hanggang sa 900,000 ako isang buwan, sabi ko, failure pa rin ako. 1 million ang goal ko pero nag-900,000 lang ako. Failure pa rin ito. Pero gusto ko na yung 900 pesos na failure. Kesa naman hindi ako nag-try. Tama, totoo yun. Hanggang na-reach ko na yung 1 million na isang buwan. Isa pang take away mo doon, una-una is accepting yung rejection, sabi mo. Yes. Number 2, natutunan mo sa training yun, na put on ng value mo doon kasi nga, naglinis ka, para may 1.5 ka dito, tapos nilagay, in-all in mo yun eh. All in talaga. Yung tuition fee mo doon, dapat sa future mo yun eh. Patapos ka na eh. Doon mo nilagay. Yes. So ano pang isang lesson na natutunan mo doon? Ang isang lesson na natutunan ko doon, yung motivation. Motivation. Totoo. Importante. Sa totoo, Paano ba magkaroon ng motivation? Maraming tao sa atin, no? May mga motivated, may mga hindi motivated. Bakit nawawala ng motivation? Bakit, ano ba dapat natin gawin para magka-motivation tayo? sobrang important, para sa akin, kung tatanungin mo, sobrang importante ng motivation Yes, po natin. para sa success ng isang tao. And tayo, iba-iba yung klase ng motivation natin. Merong mga tao na ang motivation nila is based on revenge. Kaya nila gusto maging successful kasi gusto nila makipaghiganti. Meron namang ang motivation nila is because of fame. Kasi gusto nila yung pinapalakpakan sila. Gusto nila yung may nag-appreciate sila. Kasi sa loob ng bahay nila, walang nag-appreciate sa kanila. Doon nila na-experience yung pag nagtotok sila, pinapalakpakan sila. Meron naman ang motivation nila is family nila. Ang motivation nila because of pain. When you say pain, dahil dun sa sakit na naranasan nila nung araw, is yun ang nagtitrigil sa kanila, nagbibigay sa kanila ng fire para ilaban yung mga pangarap nila. Meron namang iba, ang motivation nila is based on reward. Yung tipong, sige, pag nagawa mo ito, bibigyan kita ng kotse. Sa kanila, yun ang Reward, motivation nila. Yung Oo. 1 million na sinasabi mo? Yung 1 million, yes. Yung iba naman, ang motivation nila because of fear, takot sila na maghirap, takot sila na maranasan ng mga anak nila, pamilya nila, yung hirap na dinanas nila nung araw. So, yung fear, meron din pala siyang positive. Hindi lang siya negative, no? Ito yan. So, pwede mo siyang i-convert into positive. So, depende sa'yo ano yung nagmo-motivate sa'yo. Pero kailangan mahanap mo yun. Sa experience ko, what motivates me, siguro, isa ko sa mga common na mga batang Pilipino na naiwanan ng magulang na OFW. Kasi yung magulang namin, pareho silang OFW. So, yung nanay ko, 10 taon siyang nag-Japan. Iniwanan kaming magkapatid sa mga tito, tita, lola, lolo. Doon kami lumaki. And hindi maiwasan yung mga pamilya nagkakaroon ng away. So, alam mo yung dating na-experience ko, from mahirap, ang ulam namin, kape, alam mo yung kape na tinimpla tapos sinabaw sa lamig na kanin. Yun, naranasan ko yun. Tapos, during grade 4, naranasan ko na magpunta ng Japan kasi yung nanay ko medyo kumikita na ng maayos. So, pabalik-balik na lang kami ng Japan ilang beses. May mga sariling sasakyan, may mga properties. Pero pagdating nung second year high school, bumagsak. Kaya ako naging working student. Yung motivation ko at that time, mabawi ko lahat ng nawala sa amin. Yung makabalik ako doon sa dati naming naranasan na masarap na buhay. Then, meron din akong karanasan nung time na yung tatay ko, nung college ako na humingi ako ng tulong sa kanya, pinuntahan ko siya sa tinitira nila kasama yung bago niyang family. At that time, talagang hirap, Master Hans, no? Pagpasok ko sa bahay, sabi ko sa tatay ko, Pa, hingi sana ako ng tulong eh. Kailangan ko lang ng support dun sa pag-aaral ko kasi kulang yung naipon ko. And ang response sa akin ng tatay ko, sabi niya, bakit? Anak ba kita? Ginanon ako ng tatay ko. So nabigla ako. Hindi ko inaasahan. Sabi niya, di ba, Arieta ka na, hindi ka naman na La Figuera. Kasi nung grade 4 ako, pinalitan yung apelido ko eh. From La Figuera, ginawang Arieta. Mami mo nagpalit siguro, oo. Oo, mother ko ang nagpapalit ng apelido ko.
So at that time, hindi ko maintindihan kung ano man yung damdamin ng tatay ko, may galit ba siya or... Pero ang tumatak sa akin noon, ni-reject mo ako. Anak mo ako, humingi ako ng tulong sa iyo. Kaya hinihingi mo naman, hindi naman pang bisyo. Hindi Naman pang bisyo party. Ang hinihingi mo eh. pang aral, which is Oo. very important. That obligations niya. Totoo. And nung time na yon, alam mo, nabigla ako sa respond niya. Hindi ko alam pa paano yung mag-respond. Kaya sabi ko, sige po, thank you na lang po, tapos talikod ako. Pero pag talikod ko, sabi ko sa sarili ko, papakita ko sa'yo pagdating ng Yun, araw. doon ka naging strong. Alam mo, minsan, yung mga failures natin sa buhay, dyan tayo naging mas stronger sa buhay natin. Kahit wala yung tulong mo, papakita ko magiging successful ako. So, yung motivation na yun yung tipong kahit pagod ako, nandun na sa utak ko tsaka damdamin ko, napapasipag niya ako. Totoo yan. Nalalabanan ko yung mga rejection. Na-overcome ko sila. Pero huwag kayong mag-alala, Master Hans, kasi okay na kami ng tatay ko. Ha? Okay, oh. Tagal niyan. Yung mga Matagal dating, na. Oo. isa pang issue na natutunan mo doon sa seminar niyo nung 23 years old ka. Paano makihalubilo sa ibang tao? Huwag ka mamili. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng maitulong Don't judge the sa'yo. book by its cover. Correct. Oo. Hindi mo alam kung anong kayang itulong sa'yo niyan ngayon. Kasi ngayon yan, nakikita mo, ganyan. Siguro ngayon, di mo pa siya kailangan. Pero baka mamaya in the future, kailangan mo Ang siya. ganda nun. Oo. Na Tapos, parang, actually, ito pa, Master Hans, napaka-importante. Di ba marami tayong basher? Okay? Minsan may mga basher tayo sa Facebook and kuminsan sa buhay natin, kamag-anak, kakilala, di ba? Dumating yung time na nung naka-experience na tayo ng konting success, achievements, doon ko na-realize na hindi pala sila kaaway. Hindi pala sila kaaway. Kakampi pala sila. Kasi na-imagine ko na sabi ko, kung hindi ako ginano ng tatay ko nung araw pala, walang magbibigay sa akin ng fire. tama. Wala ako yung ganong klaseng tindi ng motivation. So, kailangan merong panggalingan kasi yun eh. Yung tipong unstoppable ka. So, ang tanong, sino magbibigay sa'yo nun? Kanino manggagaling yun? So, sabi ko, na-appreciate ko na yung ginawa ng tatay ko sa akin. Hindi na masama ang tingin ko ngayon doon. In-appreciate ko na siya. Sabi ko, buti na lang ginano ko ng akong tatay ko. Buti na lang talaga. Nagko-conduct ka ng seminars ng trainings. Ano yung mga seminars trainings mo? Yeah, I do public speaking Public training. speaking, Nagbibigay din tayo ng business camp na workshop. 2 days ito and 1 night. Sa May 24 and 25, meron tayo niyan. Anong topic? Para sa Anong mga negosyante. title? So, GWS Business Camp. GWS. Yes, it's a 2-day, 1 night na GWS na camp. stands for? Generational Wealth System. Okay. Yes. Kasi sa direct selling or network marketing, ang common na promise diyan, pag nag-join ka sa business at tinrabaho mo siya, magkakaroon ka ng passive income na kung saan kahit hindi ka na magtrabaho pagdating ng araw, kapag na-establish mo na yung business, magiging tuloy-tuloy na yung income mo at yung income mo tuloy-tuloy na papasok. But, nangyari sa akin, during my days na unethical pa tayo, wala pang sistema, yung tao mo ngayon, next month, hindi na. Pwedeng lumipat ng ibang kumpanya. So, ang nangyayari, hindi talaga natutupad yung ganong promise na pag nawala ka na, tuloy-tuloy yung negosyo mo. Kasi yung buhay ka pa nga, nawawalan ka na ng tao, naglilipat na ng ibang kumpanya, paano pa pag nawala ka na? Pwedeng yung account mo nandun pa rin, pero yung mga tao, pag nawala, wala ka ng income. So, dun sa business camp natin, itinuturo natin, binibigay natin sa kanila yung system kung paano ma-convert yung kanilang organization na maging asset nila para maging generational wealth siya na pwede talagang ipamana. Yung loyalty ng mga tao, yung attrition rate na papababa natin. Yung loyalty na i-increase natin para hindi ka nila iwanan. Importante yun. Ang ganda Sobrang lang. importante. At yung mga ways paano gawin yung business professionally na iwasan mo yung, alam mo yung mga unethical na gawain kasi pwede naman eh. Pwede naman professionally gawin eh. At long term pa. So, kailangan meron kang ganon. So, yan naman yung natutunan ko sa mga mentors ko from Malaysia and Indonesia na merong more than 3 million na distributors worldwide. So, doon nag-invest ako ng more than 2 million pesos for my personal learnings. Wow. So, lahat ng natutunan ko doon, yung lahat ng experience ko,
binibigay ko dito sa GWS Business Camp. So ito, paano magre-register sa DWS Business Camp mo? Yes, May? Kailan to? May 24 to 25. Okay? So, bagay ito sa mga nasa direct selling, mga nasa insurance, mga nasa real estate. Kasi na-realize ko, alam mo, isa pa sa mga business na pinasok ko ngayon is insurance and real estate. Akala ko nung araw, yung mga ganitong gawain ay sa direct selling nang nangyayari. Pero marami din pala sa insurance. Marami din pala sa real estate. Marami ring unethical practices. Nakita ko. Na yung mga tao nila naglilipatan din ng iba't ibang kumpanya. Palipat-lipat. At nagre-recruitan ng mga tao. Nawala yung professionalism. So, saan lugar to? Seminar mo? Yung lugar natin, tentatively, is sa Antipolo. Okay? So, pwede pa rin siyang magbago. Depende kung gaano kadami yung magre-register. Pero ngayon, ang tinatanggap lang namin is nasa 50 lang. 50 so, nasa limited lang kasi we Magkano wanted per to tao? give value. So, yung total value nito nasa 68,000 pesos. Pero ngayon, sa first 10, bibigay kami ng 7,900 lang yung tuition fee. Kasama na pagkain, kasama na yung accommodation. Pero sa first 10 lang, For 7,900 to. 7,900 pesos. So, after nun, mag-68,000 na. Siguro sa early bird. Ilan 15,000, yung speaker dito? Ikaw lang? No, dalawa kami. Kasama ko diyan si Coach Power 13 Academia. So, siya naman yung founder ng isang training and consultancy. Isa siyang athlete, okay? 7-time NCAA champion na coach. So, trainer, matagal na rin siyang trainer. So, dalawa kayo dito. So, this will happen. Paano mag-register? They can visit our page or sa website namin, genwealthsystem.com. Genwealthsystem. And doon sa aming FB page na Genwealth System. Genwealth System. Yes. Doon, makita mo na yung paano mag-register, paano mag-join sa event mo. May 24 to 25. Or pwede silang mag-comment dito sa ating ngayon. Sa page niyo sa DZME apo. na page. Then, Yeah. titignan na lang papacheck ko na lang kung sino yung mga interested doon. Then, para ma-communicate namin. Perfect. So, sila na magme-message sa'yo dito. So, we got no more time. Ganda ng topic natin. Sa isang oras na pala tayo. Grabe, no? No, ang dami nating natutunan dito at salamat sa oras mo. Salamat sa nag-impart ng knowledge mo. And bukod pa dito, ano pang mga seminars mo in the past and the future na plano mo? Bukod sa May 24, 25, oo. Yung Yes. mga dati mga trainings mo na. Ano man mga trainings mo na dati? Meron tayong mga leadership trainings, sales and marketing. Lalo na kung corporate, pwede rin sila magpa-training sa amin. Yung mga gustong magpa-team building, so pwede rin sila magpa-training sa amin. Ganda no? So looking forward din na pag may chance gawa tayo ng event kasama si Master Chance. Training Yes, tayo. oo. Gawa tayo ng ganong event din. Ako at saka ikaw yung speaker doon. Yes. Gawa tayo ng ganong training. And plug natin, saan ka pwedeng i-follow? Yes, you can follow me sa Kakulab, Kakulab. MJA. MJA. So yan, Letter nagpa-podcast M, ako letter dyan. J, letter A. Kakulab, KACOLLAB. Oo. Tapos MJA. Ayan, nakasulat Yan. dyan, MJA. Kakulab, MJA. Ayan. So meron tayong mga podcast dyan, nag-interview din tayo ng mga negosyante. Yes. Okay, para makapagbigay ng value Yes. sa mga manonood natin. Oo. So dyan, follow niyo po ako dyan. Tapos yung event mo, May, May 24 and 25 again, magkita-kita tayo. saan nila pwedeng i-register ulit? Sa ating page na GenWealth System, pwede nyo rin pong tignan po yung ating website na genwealthsystem.com or pwede rin po kayong mag-comment dun sa aking personal page na Kakulab MJA. Sabihin nyo po, napanood nyo kay Master Hans Kua para at least mabigyan ko kayo ng discount. Yes. Oo. Pag wala yung pangalan ni Master Hans, walang discount. Yan, Okay? sige. So yun, magbababay na tayo. Thank you Alright. sa oras mo. Thank you sa knowledge na binigay mo. Thank you very much sana sa'yo. marami natutunan, maraming nagko-comment. Shoutout ka ba dyan? Yes, shout out sa mga BOD natin sa GenWealth System or GWS, si Coach Power 13, syempre si Coach Just Barinaga, and syempre yung mga partners natin sa GenWealth System, sa PNB Advocacy Cooperative, ayan, yung mga staff ko diyan sa, okay lang ba yung medical supplies? Oh. Ayan, yung business ko na medical supplies na Wina Life Pharma and Medical Supplies Trading. Ayan. Ano binibenta mo medical supplies? Lahat ng kailangan sa
sa hospital at sa mga diagnostic clinics. Galing, dami mong mga racket, dami mong business. Very good yan. Go, go, go. So, doon mag-e-end ang ating At topic. baka makalimutan yung libro ko pala. Yung libro Baka mo. gusto nyong bumili. Saan pwede mabili itong libro? Okay, Pakita mo. so, ayan. So, ito po yung ating libro. Kung gusto nyo pong makaiwas sa mga scammers, ano po? So, bilhin nyo po, pwede nyo po itong mabili. I-type nyo lang po sa Facebook, ano po, yung title nito mismo. Why you should not become a network marketer. Makikita nyo po doon, sino-sino na po yung mga influencers, mga negosyante na nagbibigay ng recommendations for you to read this book. Ayun. Ayan. And next program natin, Target on Air with Ante Pagulayan. Salamat sa nanonood sa atin ngayon. At magbababay na tayo kay MJA. Thank you. And Thank you. salamat sa time mo, sa pag-share ng mga insights mo sa ating show. Every Monday po 2 to 3 p.m. with Master Hans Kua. Dito lang po sa DZME. Follow niyo po ako sa aking Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Malapit niyo po Master Hans Kua. Paano? Bye-bye po. Have a great day. Narito ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Flash. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Hapon, narito ang balita sa oras na ito. Mga insidente ng karahasan sa mga non-Moro indigenous people sa BARM pinabubusisi sa Senado. Detalye ng balita mula kay Dang Garcia. Nais ni Senator Loren Legarda na magsagawa ng investigasyon ang Senado kaugnay sa kalagayan at seguridad ng mga non-Moro Indigenous Peoples o NMIP sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kasunod ng mga ulat ng mga pagpatay at iba pang uri ng karahasan laban sa mga komunidad na ito. Sa kanyang Senate Resolution number 1329, binanggit ni Legarda ang brutal na pagpatay kay Fernando Promboy, ang pinuno ng tribong Teduray Lambangian. Ayon sa Team Y, Justice and Governance at Climate Conflict Action, nakapagtala sila ng hindi bababa sa 84 na kaso ng pagpatay sa mga NMIP mula 2014 hanggang 2024, kabilang 12 leader, 7 kabataan at 8 kababaihan. Samantala, ang Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region ay nakapagdala ng 36 na kaso ng pagpatay sa mga NMIP sa parehong panahon. Binanggit din sa ang ulat ng Commission on Human Rights noong 2024 ang 65 lalaki, 7 babae at 7 kabataang biktima mula 2018 hanggang 2024. Sinabi ni Legarda na ang malaking pagkakaiba sa mga tala na ito ay nagpapakita ng pangailangan para sa komprehensibong investigasyon at mga hakbang para sa proteksyon at upang papanagutin ang mga salarin. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page, DCME 1530 o mag-login sa www.dcme1530.ph. Mula sa News Center ng DCME, ang Radio TV, ako po si Michael Cerbanes. Sumainyo ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Flash. Oras sa Pilipinas, 4 na minuto bago mag alas 3 ng hapon.